Ang tamang pag-aalaga ng baboy. Magandang araw! Sa vlog na ito, pag-uusapan natin ang pag-aalaga ng baboy mula sa pagpili ng tamang lahi, tamang pagkain, wastong kalinisan, hanggang sa pag-iwas sa sakit. Kung balak mong pasukin ang ganitong negosyo o simpleng hilig lang ang dahilan, siguradong marami kang matututunan dito. Number 1, ang tamang pagpili ng baboy. Isa sa pinakamahalagang hakbang sa pag-aalaga ng baboy ay ang pagpili ng tamang lahi nito. May iba't ibang uri ng baboy, depende sa iyong layunin. Kung para sa karne, ang karaniwang inaalagaan ay lahing durok, landrace, at large white. Para naman sa breeding, ang lahing Petrine dahil ito ang may magandang reproductive traits sa lahat ng mga nabanggit. Para naman sa hybrid o pangnegosyong baboy, mas mainam ang mga crossbreed dahil mas mabilis tumaba at malusog. Siguraduhin ang bibilhin mong baboy ay mula sa malinis at malusog na breeder. Iwasan ang baboy na may halatang sakit o mahina ang pangangatawan dahil malulugi ka lang dito. Number 2, ang tamang pabahay para sa aalagaan nating mga baboy. Ang pabahay ng baboy ay dapat malinis at maaliwalas para maiwasan ang stress o sakit. May maayos na bentilasyon, mahalaga lalo na sa mainit na panahon o summertime. Dapat ay may tamang sukat din, sapat para sa dami ng baboy na aalagaan. May drainage system para hindi maipon ang dumi at tubig. Ang tamang gawin, linisin ang kulungan kada araw. Depende sa dami ng baboy o sa kondisyon ng kulungan. Number 3, pagpapakain ng baboy. Ang tamang pagkain ay susi sa mabilis at malusog na paglaki ng baboy. May dalawang pangunahing aspeto. Ito ay ang commercial feeds. Karaniwang may tamang balanse ng protina, carbohydrates at bitamina. Ang pangalawa ay ang natural feeds, katulad ng gulay, prutas at mga tira-tirang pagkain mula sa bahay. Tips sa pagpapakain ng baboy: huwag bibigyan ng sobrang pagkain o basura dahil maaaring magdulot ito ng sakit. Siguraduhin may sapat na malinis na tubig sa araw-araw. Number 4, kalusugan at pag-iwas sa sakit. Ang baboy na malusog ang pangangatawan ay mabilis tumaba at mas kaunti ang gastos sa gamutan. At magpabakuna ayon sa schedule. Ang karaniwang bakuna ay ang classical swine fever at ang porcine parvovirus. Maging mapag-obserba sa kanilang kilos at kung may lagnat, pagtatai, o kakaibang kilos ng pag-uugali, agad kumonsulta sa inyong veterinaryo. Panatilihing malinis ang kulungan at kagamitan upang hindi magkasakit at di maantala ang tuloy-tuloy na paglaki ng ating mga alaga. Ihiwalay din ang may sakit na baboy sa malulusog para hindi kumalat ang sakit. Number 5 ay ang pagpaparami ng baboy. Kung balak mong palakihin ang iyong negosyo, dapat malaman ang tamang breeding. Pumili ng malusog na inahin at lalaking baboy. Siguraduhin sa panahon ng pagbubuntis ay kontrolado at may tamang nutrisyon ang inahin upang makapag-produce ng maraming biik. Bantayan ang inahin habang ipinapanganak ang mga piglets. Ang unang 3 linggo ng piglets ay critical. Siguraduhin sila ay nakakainom ng gatas ng ina at malinis ang paligid. Lalo na sa taglamig, ay dapat maprotektahan sila ng maayos. Number 6, tamang pangangalaga sa dumi at amoy. Maglagay ng compost pit o septic system para sa dumi. Iwasan din ang pagkakaroon ng lamok sa babuyan at mga peste sa paligid. Number 7 ay ang regular na pagmamasid. Obserbahan araw-araw ang baboy, kahit simpleng kilos lang,
upang kung may sakit ay agad na maagapan at maiwasan ang pagkalugi. Mas mabuti rin na schedule ang pagpapakain kaysa pabigla-biglang gawin o paiba-iba ang oras ng pagpapakain upang hindi sila ma-stress. Huwag din basta-basta bumili ng baboy. Kilalaning maigi ang mga breeder na pagbibilhan at alamin ang kondisyon ng baboy bago bilhin ito. Yan ang mga pangunahing kaalaman sa pag-aalaga ng baboy. At sana ay may natutunan ka dito. At kung interesado ka na pasukin ito bilang negosyo o hilig, simulan na sa tamang paraan. Huwag kalilimutan na i-like, i-share, at mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang tips sa pag-aalaga ng hayop at pagpapalaki ng negosyo. Maraming salamat! Happy farming!